Thank you, Jesus. Lahat po na nagmamahal sa Panginoon, magsabi ng Hallelujah! I love you, Jesus! Hallelujah! Let us shout Hallelujah! Thank you, Jesus! With that, I sing praises to your name. Lord, we love you, we praise, we adore you, Lord. Glory to God. We bless your holy name, Lord. Mahialo riobo seteriada kalamasan. I sing praises to your name. Oh, Lord, lift your hands to God. Praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. For your name is great and greatly to be praised. We give worship to your name. Oh Lord, worship to your name. We worship you, Lord. Glory to your name. Yes, Lord. Napakabuti mo, Panginoon, sa bawat sa amin. Ikaw, oh, Hallelujah! Yeshua HaMashiach. We bless your holy name, Lord. Praise your wonderful name. Panginoon, sa umagang ito, inihanda mo ang aming puso to hear, to believe, to receive your words. And as we believe and receive your words, we will be filled with your life,
We will be filled with power, with fresh anointing. At lahat ng mga sakit, karamdaman sa mga pisikal na katawan, Panginoon, ay magsisigaling in the name of Jesus. For you sent your word and healed them. At sinabi mo sa isalta that there is power in your words to heal the sick. My son, attend to my words, incline your ear unto my saying. Let them not depart from thine heart, keep them in the midst of thy heart. Let them not depart from thine eyes, for they are life, medicine, healing, divine health, to all your flesh, to all your body, to all your sickness and disease. Lord, we claim and believe your promises, Lord, na ikaw ang Diyos, our Jehovah Rapha, the Lord that heals us. At kung may sakit karamdaman, Lord, they will be made whole, they will be healed by the power, Lord, of your word. For Jesus took our sicknesses and carried all our diseases, and by His stripes, by His wound, we are healed by the wounds of Jesus. Lord, maraming po salamat sa kapangyarihan ng iyong salita, ng iyong Rhema word, ng iyong revealed knowledge na pinupunla mo sa puso ng bawat isa sa amin. And we are blessed to be a blessing. We are anointed and blessed to glorify your name. And all glory belongs to the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Kamay niyo katabi, sabihin mo, kapatid, God will use you mightily. In Jesus' name, amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. So, sa umaga po ito, ang ating pong topic ay, ang title ay, The Power of 3 W's. The Power of 3 W's. May idea po ba kayo kung ano yung 3 W na yun? Itong 3 W's na ito ay connected sa bawat isa. So, hindi ito pwedeng bawasan. Ito mismo ang pagkatawag sa atin. Itong 3 W's na ito. At ako na rin sasagot dahil walang makakasagot. Ang 3 W's ay worship, warfare, and witnessing. Sabihin po natin, worship, warfare, and witnessing. Pagsamba, spiritual na pakikipagbaka, at pagsaksi. Meaning, to evangelize the world. To be a witness, to glorify the name of Jesus. Lahat tayo mga witnesses, mga saksi ng Panginoon. Ipakilala natin ang Panginoong Hesus at ang kanyang kaligtasan sa buong mundo. Yan ang great commandments ng Panginoon sa atin. No? Yung to preach the word in season or out of season. Yun ang Great Commission natin. Go into all the world and preach the gospel to all nations. Sabi ng Panginoong Hesus. Ito pong pag-witness natin, no, ay merong prerequisite. Pag sinabing prerequisite, no, merong bago ka mag-witness, merong kailangan na abutin ka. O merong kailangan na idagdag bago ikaw ay maging witness ng Panginoon. No, ako'y nasa college pa sa UST. Halimbawa, let's say, ang subject ay painting 1, painting 2, sapagkat ako'y fine arts graduate. Gusto kong kunin yung painting 2. No? Sa pag-enroll ko, gusto kong kunin kagad yung painting 2. Kaya lang, hindi papayag ang school. Kasi yung painting 2 ay may prerequisite na subject. Meaning may connection doon na dapat mong kunin muna bago mo makuha yung painting 2. At yun yung painting 1. So bago mo kunin yung painting 2, kailangan kunin mo muna yung painting 1. Yun ang prerequisite noon. So, bago ka maging witness, bago tayo maging witness of the Lord Jesus Christ, sharing the Word of God to others, preaching the Word of God, alam niyo po ba, ito yung calling natin eh. To become witnesses of the Lord Jesus Christ. No? Kaya ikaw ay apostle, evangelist, pastor, teacher, prophet, or ordinary layman na nakaupo ka lang dyan, still, ang calling mo ay
maging saksi ng Panginoon. To share the gospel. Hindi lang trabaho yan ng fivefold ministry gifts, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Lahat tayo, pati kayong taga-upo. You must share the word of God sa ibang tao. Maging witness tayo. Nung ako ay nagtatrabaho pa sa Channel 7, ilang buwan pa lang ako nakakakilala sa Panginoon. Nakahikayat kagad ako ng mga kaibigan ko doon sa office namin. At pagka break time, wala kaming ginagawa, ini-invite ko sila, tara na sa kantin, sharing tayo, kwentuhan tayo, sige. At hindi maaring hindi lalabas sa bibig ko ang Panginoong Jesus. Hindi ako marunong mag-share ng gospel, hindi ako marunong mag-preach. Tingin ko wala akong calling to preach the word of God. Tingin ko wala akong calling to become a pastor. Ilang buwan pa lang ako nakakakilala sa Panginoon. Mahihiyain pa ako noon. Pero sapagkat mga kaibigan ko naman sila, pag nagkwento ako, hindi ako nahihiyang i-share ang Panginoon. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Ang puso ko noon, excited sa Panginoon, punong-puno ng Panginoon. Kaya pag ako'y nagkwento, tiyak si Jesus ang dadalhin ko sa kanila. Alam mo, kinalaonan, yung mga kaibigan ko, yung mga naging Christians at yung merong mga naging pastor at yung isa ay naging pastor, naging missionary sa Spain. No? Ako nagtitrain sa kanya doon sa photo lab at every time na kami ay magtatrabaho, tinuturuan ko siya. Sinishare ko ang gospel. Sa akin, no, ang gospel ay, sa pagkakaunti pang alam ko lang na verse ay John 3:16 at saka 2 Corinthians 5:17. Ginagawa ko, dinadaan ko sa testimony. Nagte-testify ako. Alam mo, brad, ang galing ng Panginoon. Nagbasa ako ng Bible, nakakita ko ganito. Tsaka alam mo, naranasan ko, pinagaling ako ng Panginoon. Kinukwentuhan ko lang siya. Akala ko, baliwala sa kanya. Akala ko, baliwala. Nakaganyan lang siya. Diba? Pagkaraan ng ilang weeks, bigla sabi niya, Nes, nagpabaptize na ako. Ha? Saan? Sa Cathedral of Praise. Praise God, tuwan-tuwa ako. Akala ko hindi siya interesado. Wini-witnessan ko siya. Sabi ko, mukhang ayaw, mukhang sayang lang laway ko rito. Alam mo, minsan akala natin, yung sinisira natin ng gospel o nagte-testify tayo, akala natin walang talab. Ba, may talab yun. Once you are anointed by God, may power. Every word that will come out of your mouth, merong power. Hindi natin na-realize yun. No? Pag nag-release tayo ng salita ng Diyos and you are so filled with the Holy Spirit, anointed, every word that will come out of your mouth will be anointed by God. May power, may dating sa kanila. Minsan lang, hindi mo makita kagad ang ebidensya. Pero nandun na yun. Kapag minsan, kiniklaim natin, nihingi natin sa Panginoon healing, akala natin hindi pa tayo pinapagaling ng Panginoon. Pero kumikilos na yung seed, yung anointed word of God na na-implant sa ating puso. Nagmamanifest na sa loob. Hindi lang nagmamanifest pa sa labas. The time will come, in due time, magmamanifest ang power to heal your bodies. Nakikinig po ba tayo? Para bang pumitas ka ng dahon, sariwang dahon sa punong kahoy. Pagpitas mo, ay, buhay pa rin, kulay green pa rin. But after a few days, nakikita nyo, tuyo na yung dahon. Bakit? Putol na sa connection sa pinanggagalingan ng buhay. Doon sa tree. No? Ganon din yan minsan. No? Minsan, nananalangin tayo sa Panginoon, akala natin hindi pa nadating, pero on the way na pala. So be patient. Nakikinig po ba tayo? Sa lahat, sa larangan, sa adventure ng pananampalataya, faith is an adventure. Napakagandang adventure ang pananampalataya. Sa adventure of faith, kailangan natin, hindi lang faith, we also need patience. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 6, verse 12, through faith and patience, they inherited the promises of God. Yung mga Bible characters, yung mga ninuno, yung mga patriarchs natin sa pananampalataya, they inherited the blessings of God. Kasi sa pamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis, faith,
and patience, dumating yung blessing. Namana nila yung pangako ng Diyos. So, ganun din. No? Ganun din sa atin sa pang-araw-araw na pamuhay. Ang faith ay adventure yan eh. Napakagandang adventure. Minsan merong isang mag-ama, yung kanyang anak, tomboy. Sanlibutan. Tomboy talaga. Alam mo ang ginagawa ng kanyang ama? Tuwing gabi, pagtulog na yung kanyang anak, tumatayo siya doon. Ginaganyan, Lord, deliver mo ang aking anak sa katomboyan. Gawin mo siyang babae talaga. Alisin mo ang bandage na katomboy sa kanya. Yung kanyang anak na tomboy, nung naglaon, alam niyo po ba, nakakilala sa Panginoon at na-born again at na-delivered sa katomboyan. At siya mismo nag-testify, narinig ko ito sa TV, alam niyo, dati against siya eh. Hindi siya naniniwala. Pero every night, every evening, nalimpungatan siya. Pinagpipray siya ng tatay niya. Kaganon. Nagtutulog-tulogan siya. Nakita, pinagpipray ako tatay niya. At bandang huli, may epekto yung prayer. Na-delivered siya. Hindi lang naligtas, na-delivered pa. So, ganun sa atin mga kapatid. Ano? Tayo ay mga witnesses. Pag tayo ay saksi, nandoon yung ating pangangaral, pagsishare ng Word of God, kung may sakit, lay hands, pag-pray yung may sakit, nangangailangan tulungan. Kung meron kailangan ipag-pray, at i-witness natin, ang Diyos ay mabuti. Jesus will heal you. Jesus will save you. Jesus cares. I-share natin. Whether you are a preacher or ordinary layman, nakaupo lang dyan, share the Word of God. And the more you share the Word of God, the more God will anoint you. Kano, share ako ng share. Hanggang sa nag-i-increase yung anointing. Pero alam niyo, bago ako naging witness ng Panginoon, at bago ako nagkaroon ng boldness to share the Word of God, may pinagdaanan akong dalawa eh. Dalawang prerequisite. At kayo rin, tayong lahat, before we become witnesses of the Lord, may pagdadaanan tayong prerequisite, dalawa. To become a warrior. And before you become a warrior, you must become true worshipers of the Lord Jesus Christ. So, ang paggagalingan to become His witnesses, manggagaling ka muna sa itaas. You must first become true worshiper of the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 4, verse 23 and 24, hinahanap ng Ama ang tunay na mananamba na sasambahin siya in the Spirit and in truth. At ngayon nga, hinahanap niya. So, kailangan muna tayo maging true worshipers. Alam niyo kung bakit? We need power. Power na magagamit natin sa pag-witness. Imagine, wala pa yata ako 1 year old noon, 1 year old, wala pa akong 1 year noon sa Panginoon, naka-encounter kami ng demon possessed. May kwento ko na yun sa Tondo, kapatid ng office mate ko. Brother Nes, tulungan mo ako, napopossess yung kapatid ko. Sabi ko ka-office mate ko. Yung ka-office mate ko ngayon, nagsalita na sa atin dito. No, si Sister Lulu, nasa Amerika na ngayon. Istorya si Sister Lulu matindi rin yun. Kasi may sideline siya noon sa isang company, noong nagsweldo siya, isang attache case sa pera. Ang laki ng niya, kinikita na. Pag sa kanya sa taxi, sabi ng taxi driver, akin na yung bag na yan, tinutukas yung baril. Naku, akin na yung bag na. Hindi pwede. Akin na yan. Hindi pwede. Babarling kita. Hindi pwede. Kinukuha ng hold-upper, ang taxi driver. Binaril siya, yumuko siya. The place. Binaril uli siya, gumanan nga siya. Dito tinamaan, lumabas ang bala rito. Then, hawak-hawak pa rin niya yung attache case. At nung wala na siya magawa, sa kanya naalala, sabi niya, brother na sa ako naalala, nung wala na talaga. Ang pangalan ni Jesus.
Kailan niya naalala? Nung siya'y kinagat sa braso para pakawalan niya ata si Case. Kinagat siya. At imbis na siya mapasigaw ng aray, ay naisigaw niya, in Jesus' name! Nung sumigaw siya, in Jesus' name! Talsik yung hold-upper, kumaripas sa takbo, I think naiwan niya ata yung baril. Tumakbo, iniwan yung taxi. At dugoon siya. Paika-ika, nakakita siya ng public phone. Nag-dial siya. And praise God, doon sa isang jeep na puno ng laman ng mga Baptist na mga kapatid. At yung mga Baptist brethren, nakita, ay, yung ali kawawa nun, umaagos ang dugo. Tulungan natin. Sige. Gusto yung tulong, dali namin ka sa ospital. O, sige na, please. Dinala sa ospital. Pagdating doon, ang gulat ng doktor, ano ba nangyari? Ginamot yung tama niya dito. Tapos, nagtaka, may mga ngipin, putol ng ngipin, nakabaon sa laman. At ginawa daw ng mga doktor, kinyani yung ngipin. Taka-taka yung mga doktor, dahil kung false teeth, okay lang. Yung tunay ng ngipin, hindi mo kayang baliin ng laman. Ay, nakabaon yung mga ngipin, kaya kinyani isa-isa. Mga tunay ng ngipin. Kailan nabali? Bakit nabali? Nung sumigaw siya, Jesus! Lagas. Yung gilagid. At ang ngayon, nabuhay yun. Tumama ang bala dito, lumabas dito, buhay pa rin siya. Iningatan siya ng Panginoon. At yun, nag-testify dito, yung kapatid niya, sabi niya, Bernes, tulungan mo ko, yung kapatid ko, nadidimong poses. Naikwento ko na sa inyo. Punta kami sa Tondo, 3 pastor yata kasama ko, tapos 2 sasakyan kami. Eh, nung time na yun, meron tayong sister church doon sa Mandaluyong. Gusto namin kasi out yung demonyo, nangahabol. Ano? Nanununggab, lahat takot, pati yung mga tambay sa Tondo, tumulong na eh. Nung nilapit ako, sabi ko, totoo pala ang demon possessed. Nung lalapit ako, biglang humarap sa akin. Wah! Nung susunggaban ako gano'n, sa gulat ko, sabi ko, in Jesus' name! Alam niyo sabi? Ilang minutes nakaganito para sa tinamaan ng high voltage sa kuryente. Nanginginig. Nung nakaganyan na siya, na-paralyze siya, itinumba siya ng mga tao. At ang mga Kristiyano kasama ko, nilayhan siya. Umalis yung demonyo. Natakot sa pangalan ni Jesus. Kaya sabi ko, may power ako. Binanggit ko lang yung pangalan ni Jesus. Na-paralyze yung demon possessed. Nakasot yung demonyo. Hindi ako pastor. Hindi ako pastor noon. Hindi pa ako marunong mangaral. Pero babad ako sa presence ng Diyos. Kikinig po ba tayo? Lagi ako nagwo-worship sa Panginoon. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Pag nasa office ako, pagpasok ko sa photo lab, may gagawin ako. Nagpe-pray ako, Lord, thank you, Jesus. Nasolo na naman kita. hindi muna ako magpe-pray kahit konti. Kahit busy at trabaho. Lagi ako nasa presence ng Panginoon. Naging true worshiper ako. Kaya pala nagkaroon ako ng power to cast out demons. Kunti lang alam kong scripture noon, John 3:16 at saka 2 Corinthians 5:17. Sabi ko, pareho ko ito naranasan. So we must become true worshiper of the Lord. Worship muna. Kapag ikay naging tunay na worshiper of the Lord, magiging spiritual warrior ka. Alam niyo sabi sa Ephesians 6:12, whether you like it or not, mga kapatid, we must become warriors of the Lord. At siya isa rin sa mga calling natin. Calling natin ay maging worshiper. Calling natin ay maging warriors. Calling natin maging witnesses. Hindi ka pwedeng maging warrior kung hindi ka nababad sa presence ng Panginoon during worship. At ang worship sa iyo ay isang ordinaryo at bahagi na iyong buhay na hindi mo na paplano, hindi mo na iisipin, dapat kaya ako mag-worship? Dapat kaya ako umattend ng Sunday? Dapat kaya ako yung mag-pray? No. Kung paano ka humihinga ng inhale, exhale, na hindi mo na iniisip, hindi mo na pinaplano, ganun ang worship. In fact, you can worship God anywhere, any place, anytime. Kikinig po ba tayo? Sabi ng iba, ba't naman ako attend pa ng Sunday church
worship service, ang kasabihan nga, God is everywhere. Kahit sa ilalim ng punong saging, pwede kong sambahin. Kaya hindi, sambahin ang Diyos. Kaya hindi na ako attend ng Sunday. Yan ang maling prinsipyo. Maling prinsipyo. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, meron general gathering tayo, every Sunday, lahat sama-sama tayo. May purpose ang Panginoon. Why? Sapagkat every Sunday, ganito, every Sunday, during worship, dito ibinubuhos ng Diyos ang blessings na hindi natin nalalaman. Yes! May outpouring of God's blessing, hindi natin alam. Every time we worship God, may kapalit na blessing. Pero take note, hindi ko basta sinasabi yan. Kasi nga, ayoko na, ang focus natin mapapunta sa blessing. Dapat ang focus natin nandoon sa blesser, nandoon sa tagapagbigay ng blessing, huwag sa blessing. Nakikinig po ba tayo? Huwag mo nga hanapin ng blessing. Hanapin mo yung tagapagbigay ng blessing. Huwag kang after sa blessing. Maging after ka sa Diyos na lumikha sa iyo to worship Him. Sapagkat ang first calling natin ay to become worshipers of the Lord. Ang first calling ko, not to become a pastor. Ang first calling ko, to become His worshiper. Yan naman ang purpose ng Diyos. Bakit nilikha ng Diyos ang tao Para worship ang Panginoon. At sa pag-worship sa Kanya, kasi ang gusto ng Diyos, alam niyo po ba, nature, isa sa nature ng Diyos, God is a giver. Giver ang Diyos. Kita rin si John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Si Satan, ang nature niya is to steal, to kill, and to destroy. Nature niya, magnakaw, kumuha. Ang nature ng Diyos, magbigay. Kaya nung nangaral si Jesus, John 10:10, ang sabi ni Jesus, si Satan, ang magnanakaw, the thief, cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Naparito si Satanas, ang magnanakaw. Ang mission niya, to kill, to steal, and to destroy. But I come, dumating ako, naparito ako, kontra sa pagparito ni Satanas, to give life and have it abundantly. Si Jesus ay giver. Giver of life. Binigay niya sa krus ang buhay niya para sa atin. Because Jesus is God. And God is a giver. Yan nature ng Diyos. Kaya gusto niya maraming magwo-worship, worshipin siya ng mga nilikha niya. Kasi gusto niyang i-pour out ang kanyang nature, i-pour out ang kanyang blessing. At ito hindi na-realize ng maraming Kristiyano that every time we worship God, God is pouring out His blessing. Spiritual blessing. God will fill you with the Spirit, with the anointing of wisdom and revelation. Alam niyo, pag tayo ko dito, pwede akong dumiretso yung pagpipreach Pero bakit tayo kumakanta, nag-worship kahit short time sa Panginoon before I preach the word? Kasi every time we worship God, may outpouring of spiritual blessing. Ano yun? Anointing of wisdom and revelation. God will fill you with knowledge, understanding, revelation. I-release niya ang Rhema word of God during worship. During worship, God will fill you with His Spirit. God will fill you with fresh anointing, with fresh oil. God will fill you with faith. God will fill you with all spiritual blessings. Lalalim ka sa Panginoon. Until yung iyong character ay mabago araw-araw, yung personality character mo, unti-unting mababago sa loob ng presence ng Diyos. Yan ang sabi ni Paul Unti-unti tayo nababago sa larawan, na gaya ng kanyang larawan. From glory to glory, He's changing us. From glory to glory, from grace to grace, from faith to faith. Binabago tayo ng Diyos. Gusto ng Panginoon, maging kalarawan tayo ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng Christ-like character. At nagaganap yan, tuwing tayo bumababad sa presence ng Diyos during worship time. Amen po ba? Yes, may spiritual blessings. At kahit saan, pwede niyong sambay ng Panginoon. At ang worship, di ba, pinag-aralan natin yan, hindi lang yung dancing, singing, jumping, hindi lang yung shout of praising God. Lahat ng yan worship. Pero, it's more than shouting, it's more than praising God. It's more than singing. Worship is obedience.
Every time we obey God, we are worshiping God. Every time we do something for God, binibigay natin ang glory sa Panginoon. Ano mang gawin mo, nagwalis ka ng konti sa church, Lord, para po sa ito, you are already worshiping God. Nagbigay ka ng tithes, love offering, sacrificial giving, Lord, para po sa ito, you are worshiping God. Nakita mo yung kapatid, sabi ng Panginoon, tulungan mo yun. Kawawa naman. Opo, Panginoon, tinulungan mo. You are worshiping God. So, worship ay lifestyle natin yan. No? So, merong outpouring spiritual blessing, merong outpouring ng physical blessing. You will be filled with God's life, and the life of God, the anointing of God, the Holy Spirit, will heal your sickness and diseases. In the presence of God, ang Diyos nagpapagaling. Nakikinig po ba tayo? In the presence of God, i-reveal ng Diyos ang malalalim na bagay. Alam nyo, akala natin minsan pag-worship basta sigawan lang. Hallelujah! Glory to God! Higit pa doon, okay yun. Pero during worship, meron ding time dapat natatahimik tayo. May time na makikinig ka lang sa Panginoon, Lord, anong gusto mo sabihin? During worship, pwede ka magpatugtog ng mga gospel song. Nakupo ka lang, naghihintay ka sa Panginoon. Lord, ang sarap sa presence mo. Waiting upon the Lord. Ano sabi ng Isaiah 40 verse 31? Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ang taong mahina, ang taong weak in his physical body, ang taong damage ang emotion, emotionally wounded, meron siyang emotional wound, all kinds of weaknesses, all kinds of sickness and diseases and weaknesses, pag idinarang mo sa presence ng Diyos during worship, lahat ng yan natutunaw. Nakikinig po ba tayo? At pinapalitan ng Diyos ng kalakasan. Yung Isaiah 40 verse 31, sa original na Hebrew, merong idea yan na ganito. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Na ibig sabihin, yung naghihintay sa Panginoon, yung nagbababad sa Panginoon, yung kanyang kahinaan, kukunin ko at papalitan ko ng aking kalakasan. Exchange tayo, anak. Kaya para tayong batang agila, na lumalakas at hindi mapapagod. Nakikinig po ba tayo? Kaya lang itong mga sinasabi ko ito, minsan hindi mo kaagad makikita ng iyong mga mata o hindi mo kaagad mararamdaman o hindi mo kaagad ma-experience. Sometimes it takes time. Nakikinig po ba tayo? To experience God's provision or manifestation of His grace. Kapag minsan maghihintay ka. Because God wants to develop our patience. Amen. Kasi kapartner yan ng faith, hindi lang pwedeng basta faith, kailangan may patience. Ang faith parang bridge. Ang bridge, lahat ng bridge para matibay, mayroong support sa ilalim. Ang bridge ay faith, ang support ay patience. Matatag kapatid ang faith mo pag may patience ka. Amen. At during worship, dinidevelop ng Panginoon ang ating patience. Naranasan niyo, naiinip ako pag nagwo-worship. Bakit? Wala na akong masabi sa Panginoon. Hindi nakakainip sa presence ng Diyos. The more you spend time in His presence, the more madidevelop ang iyong patience, the more mabibuild up ang iyong faith, the more na ikaw ay unti-unting mababago sa pagkatao mo. Alam niyo, kahit basa ka ng basa ng Bible, without the presence of God, hindi mababago ang buhay mo. Tingnan niyo yung mga kulto. Lahat, yung Bible nila, Bible din natin eh. Pero nabago ba ang buhay nila? Ligtas ba sila? Hindi. Kasi iba ang itinataas nila, hindi naman si Jesus, pero nagbabasa sila ng Bible. So ang power to change our lives, to bless our lives,
is the Word of God plus the presence of Jesus Christ during worship. So, sa worship may outpouring of God's blessing. He will bless us physically, spiritually, physically, materially, financially. Anong sabi ng Panginoon sa Zechariah chapter 14? Zechariah chapter 14 verse 17. Hindi ko nabubuksan. Ito ang message sa Panginoon. Zechariah chapter 14 verse 17. Huwag kayong tutungo sa aking presensya na empty-handed. Na walang laman ang kamay. Ano nga ibig sabihin ng Panginoon? Every time you enter into my presence, dapat meron tayong something to give Him. Something na may i-offer natin sa Kanya. Mag-offer tayo ng thanksgiving. Praise. Mag-offer tayo ng buhay natin. Lord, sabi mo sa anong gagawin ko? Dalawang tithes offering mo, i-offer mo sa Panginoon. Lord, sabi mo kung anong gusto mo i-offer ko. Kailan lagi merong, every time we enter to the presence of God to worship Him, lagi meron tayong ibibigay sa Kanya. Sapagkat sa worship, hindi tayo humihingi, tayo ang nagbibigay. Amen. At once we worship God, nagbigay tayo sa Panginoon, pinapalitan ng Diyos ng ulan ng pagpapala. Ang sabi sa Zechariah chapter 14, verse 17, no? Ito palang talatang ito, naalala ko, nakalimutan ko yung doon sa isang lesson natin, ilagay ko, huwag kayong papasok sa presence niya na empty ang inyong kamay. Itong scripture na ito, Zechariah chapter 14 verse 17, nagsasabi ang Panginoon na sabi ganito, no worship, no rain. Nakikinig po ba tayo? Sa panahon ng mga Israelite, pag sinabing rain, naku, yun na ang ultimate blessing sa kanila. Tutubo ang pananim, magkakaroon maraming tubig. Tuwa sila sa lugar ng disyerto. Tuwa sila pag umulan. Malaking blessing. No? Sa panahon natin ngayon, karoon ka ng bagong material, bagong kotse, bahay, ay blessing. Ulan ng blessing. Pero sa kanila, pag sinabing ulan, blessing na sa kanila. At pwedeng gawin ng Diyos, ang ulan ng pagpapala, i-adapt sa panahon natin ngayon, pwedeng material blessing, physical blessing, all kinds of blessing. No worship, sabi ng Panginoon, no rain. Meaning, no worship, no blessing. Ibig sabihin, in worship, merong releasing of God's blessing. Amen. So, sa worship, ini-empower ka ng Diyos to become a true warriors of God. Sa worship, binibihisan ka, He is clothing you with anointing to wage war against the powers of darkness. Niluluko ba ka, binibihisan ka ng armor of God's glory. Para pagharap mo sa kalaban, you are fully protected by God, empowered by the Holy Spirit. Bakit? Nanggagaling ka sa presence of God through worship. Nakikinig po ba tayo? Sabi nga sa Bible, sa Romans 13 verse 12, dumidilim na. Habang tumatagal ang mundo, pasama ng pasama. Dumidilim ng dumidilim. Let us put off the works of darkness and put on the armor of God. Nakikinig po ba tayo? Hubarin ang gawa ng kadiliman ang karumihan at ibihis ang armor ng Diyos. Ang tawag sa armor of God sa Romans 13:12 is the armor of light. Alam niyo kung ano yung klase armor of light na yun? That is the glory of God covering us. Glory of God covering us. Once you are covered with God's glory, you are fully protected by God. That is the presence of God. Nakikinig po ba tayo? Glory is God's heaviness.
Tingnan natin yung Isaiah chapter 10, verse 27. Tingnan niyo ito. Alam niyo yung covering natin, yung armor of light, the armor of God's glory. Hindi lahat tayo pare-pareho ang thickness. May thickness yan eh. No? May thickness. Hindi lahat tayo pare-pareho ang thickness. Merong Kristiyano, manipis lang yung armor. Merong Kristiyano, makapal yung armor niya. Merong Kristiyano, napakakapal ng armor of God's light. Bakit may manipis, may makapal, may medyo-medyo? Parang t-shirt, extra small, small, medium, large, extra large, 2XL, 3XL. Hindi pare-pareho. Alam niyo kung bakit? Depende sa babad, depende sa pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon, depende sa pagsunod natin sa Panginoon. Nakikinig po ba tayo? The more you obey God, the more you immerse yourselves in God's presence, the more your anointing, your armor, lumalaki, tumataba, kumakapal. Nakikinig po ba tayo? Para yung, ito, basahin natin. Tingnan na, ha? Isaiah chapter 10, verse 27. Sa Amplified Bible, ito sabi. Kasi sa ordinary translation, the anointing of God will destroy the yoke of bondage. Sa ordinary translation, the anointing of God will destroy the yoke of bondage. Alam niyo po, merong mga Hebrew words sa original manuscript na nung isinasalin sa English, walang eksaktong English word. Kulang ang English word. Hindi nila maisalin basta. Meron palang ganon, Hebrew words, maging sa Greek. May mga words sa Hebrew na hindi kayang i-translate sa English. Kaya pala, dumadami ang mga modern translations of the Bible. Kasi gustong kunin yung mga eksaktong salin ng exact word ng Hebrew. Kagaya dito, kasi napakayaman po ng lingwahe ng Hebrew eh. No? Kagaya nito, sa ordinary translation, the anointing of God will destroy the yoke of bondage. Isaiah 10:27. Sa Amplified ganito, sa Amplified Bible, napakagandang Bible na ini-expound niya yung Hebrew. Kung hindi ka marunong ng Hebrew and Greek, i-expound niya in English. Ito, sa Isaiah chapter 10, verse 27. And it shall be in the day that the burden of Assyrian shall depart from your shoulders, and his yoke from your neck. Yung pamatok ng pagkaalipin sa leeg, yung yoke, yung inilalagay sa mga baka na ginagamit mo, sasakyan mo, para kontrolado mo yung baka, merong yoke. Pihit mo sa kaliwa, pihit mo sa kanan. Sunod-sunuran. Yung yoke nagre-represent sa bondage, slavery. Sabi ng Panginoon, aalisin ko ang slavery nyo sa kamay ng Assyrian. Sabi sa Israel. Aalisin ko yung pamatok. Sa panahon natin ngayon, nire-represent nito yung yoke of bondages na inilagay sa atin ni Satanas, bondage of sin, bondage of weaknesses, bondage of sickness and diseases, bondage of vices, no? Bondage of lust, bondage ko anong klaseng bondage, bondage of demonic oppression, all kinds of bondages na inilagay ni Satanas, pabigat sa atin, will be destroyed. Will be destroyed by the power of God. Ano sabi? Tuloy natin. The yoke shall be destroyed because of fatness, which prevents it from going around your neck. Ano itong fatness na ito? Sa ibang modern translation, it means the anointing of God. Ano? Ibig sabihin, the anointing of God upon your life will become thick. Fatness of God's anointing will increase. Increase, tataba yung covering mo, yung anointing, yung presence of God na nakakover sa iyo, ay tataba, kakapal. Nakikinig po ba tayo?
At the more na makapal ang covering natin, the more na takot ang mga demonyo. Na-discover ko yan sa mga deliverance. Meron nag-testify, former Satanist. I think he was possessed by 23 demons. At ang assignment niya from Satan is to destroy churches. Merong isang assignment siya, pinuntahan niya yung isang church. Sabi niya, yung church na yan, wawasakin niya, yung assignment mo. Pinuntahan niya. Kunyari, Christian siya. Pwede mo bang makausap ang pastor niyo? Gusto kong umattend dito Lumabas ang pastor. Kisig. Nakita niya. Uy, ang nipis ng Ang nipis. Sila daw, in the spirit, nakikita nila yung covering ng Kristiyano. At tinanong ko yung mga dating mga nadidemon possess, kapag nandun demonyo at nag-aagawan, yung kanyang sarili at yung demon na umi-invade sa kanyang katawan, sabi niya, Pastor, nakikita ko, meron kayo, maliwanag kayo, meron kayong covering, maliwanag. Nakikita ko mga kapatiran, parang mga liwanag. Nakikita nila yan. So, itong tao ito, na may assignment from the devil, nung makita niya yung pastor, natuwa siya. Sabi niya, uy, kayang-kaya ko pala ito. Kasi ang nipis daw nung covering. Kaya ko ito. Biglang lumabas yung matanda na prayer warrior. Walang ministry kundi prayer. Lumabas yung matanda. Ang gulat niya. Alam niyo kung bakit? Yung matanda nababad sa presence ng Diyos. Alam niyo kung nakita niya? Wala na po pala tayong oras. Next week na lang. Ituloy natin. Alam nakita niya? Ang kapal ng glory ng Panginoon. Sumisilakbo yung liwanag at natakot siya. Sabi niya, hindi ko kaya itong matandang to. Pero yung pastor, kaya ko. Alam niyo kung bakit? Kung ba't ang nipis doong liwanag ng pastor? Merong ginagawang kasalanan. Hindi ko na i-expound. Hahaba tayo dyan. At yung matanda, walang ginawa kundi mag-pray. Kumapal yung covering. Yun ang tawag sa Romans 13:12 na armor of light. So we need the armor of light before you become a warrior to wage war against demonic hosts. You need to be covered, to be clothed with God's armor. Sa manggagaling yun? Sa presence ng Diyos. Kailan? During worship. Kaya ito gathering natin, worship, paglabas nyo, liliwanag ninyo Para maliwanag pa sa LED light. Nakakainis yung mga motor at mga kotse. Pinapalitan ng LED light yung mga ilaw. Kakasilaw Sabi ko, kaya nga ginawang dilaw yan para hindi nakakasilaw. Ang liwanag nga sa pupuntahan nila. Silo naman yung mga kasalubong nila. Pagtingin sa iba, madilim na nasira ng paningin, gawa ng LED light. Kakasira ng mata. Sabi ko, dapat bawal itong mga LED light sa mga ilawan ng kotse at motor. Ay maliwanag pa doon. Yung glory ng Diyos ay nakabihis sa atin. The more we immerse ourselves in the presence of God during worship, the more light, glory light, ang lulukob sa atin. Maliwanag po ba? So we need the armor of light. Then, kapag ikay covered with God's armor, you will become His warrior. So before we become warriors, we must first become true worshipers of the Lord. Amen. Calling natin yon to become worshiper. Pangalawang calling, to become warriors. Alam mo sa Bible, tinatawag tayong soldiers of Christ. Sinabi ni Paul kay Timothy, pagiging Kristiyano natin, ang tunay na sundalo, umiiwas sa kasalanan. Tunay na sundalo, umiiwas, hindi nakikipag-compromise sa salibutan. We are God's army, mighty army. We are soldiers of Christ. Alam niyo, isa sa mga ancient meaning ng salita Christians, from Greek word na Christos, Ianos. Christos means Christ. Ianos, I-N-O-S, Ianos means servants or soldiers.
Kaya dalawa yung kalalagayan natin, servants of Christ and soldiers of Christ. Kaya pag sinabing Kristiyanos, tayo ay Kristiyano, nakakatuwa, ang Tagalog malapit sa Greek. Kristiyano, sa Greek, Kristiyanos. Ibig sabihin, we are soldiers of Christ. We are servants of Christ. Kung ako may servant, at nasa panahon ako, nila Paul, tatawagin yung servant ko lang. Jun Iano. Yung taong yun. Sino yun? Jun Iano. Servant ni Jun. Dalawa yung servant ni Brother Oget. Ang tawag doon sa dalawang servants ni Brother Oget ay Oget Ianos. Nakikinig po ba tayo? Sa military naman, sa army, pag ikaw ay sundalo ni Captain Oget, ang tawag sa iyo ay Oget Iano. Soldier of Oget. Tayo ang tawag sa ating Kristiyanos, soldiers of Christ. Maliwanag po ba? Okay, alam nyo, simpleng definition, bihira nakakaalam niya. Pag sinabi, ano yung Christians? Christians, believers of Christ. Ganun lang. Nahalukay ko yan sa lumang-lumang definition na bihirang-bihira ang nakakaalam. At yung pinagkuhanan ko na libro, kinain na rin ng anay na wala na, pero na-retain sa isip ko. So ngayon, we are ready to fight the good fight of faith. We are ready to wage war against demonic spirits. Bakit? Nanggaling na tayo sa presence ng Panginoon. Bago tayo pumunta sa labanan, may lakas tayo nang gagaling sa ating Diyos through worship. Pag merong demon possessed, tinawag ako, nag-worship muna ako. Bakit? To be sure, na pagpunta ko doon, I can destroy those demon spirits. Kasi kargado ako ng power. Saan? From the presence of God during worship. Ngayon, di ba sabi sa Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, wicked spirit in high places. Yung mga iba-ibang klaseng demons yon. Yun doon kalaban natin, hindi tao. Kaya pag ikaw ibabad sa presence ng Diyos, always worshiping God, very clear ang iyong pag-iisip. Very sharp ang iyong discernment. Kung merong ginagamit ang demonyo o si Satanas at mga demonyo na mga tao kapag may kapatiran pa, ginagamit against you, madidiscern mo na ito ay palabas paraan ni Satanas. Na walang kinalalaman yung tao, siya ay nadisib lang. Kaya ginagamit against you, nadisib lang siya. So we have to pray for those kind of people. Those people, kapag may sikapatid, pinipersecute ka, sinisiraan ka, ginagamit na yung demonyo. Ang tunay kalaban natin ay principalities, powers, rulers of the darkness of this world, wicked spirit in high places, ayon sa Ephesians 6:12. So may labanan talaga. Ang sabi ni Jesus, bago siya umakyat sa langit, in my name you will cast out demons. May labanan. Pero saan ka kukuha ng power to cast out demons? Saan ka kukuha ng kapangyarihan ng anointing ng Diyos to wage war against the devil? Sa presence ng Diyos during worship. Sapagkat during worship, nagkakaroon ng impartation of God's power, God's anointing, God's blessing during worship. Kala nyo, nandyan lang kayo? Alam nyo ba, tapos na tayo sa pagkanta. Anong ginagawa nyo ngayon? Anong ginagawa nyo? Nag-iisip ako, Pastor, kung pupunta ako sa SM, kung saan ako kakain. Hindi yun. Anong ginagawa mo ngayon? Nakikinig ka ng salita ng Diyos. You are still, pag nakafocus ka sa sinasabi ko, nakafocus ka sa Panginoon, you are still worshiping God kahit nakaupo ka lang dyan. Yes!
And in the presence of God, in the atmosphere of His presence, nagkakaroon ng exchange. Kinukuha ng Diyos yung weaknesses mo, pinapalitan niya ng kalakasan niya. Kinukuha ng Diyos yung sakit mo, pinapalitan niya ng healing niya at kalusugan. Kinukuha ng Diyos yung kahirapan mo, at pinapalitan niya ng kanyang kayamanan. Ganyan kabuti ang ating Diyos. Yung kahungkagan mo sa kaalaman, mababang pinag-aralan mo, huwag mo lang langin. Mas gusto ng Diyos piliin yung walang alam kaysa may alam. Kasi yung, tinanong sa container, uhaw na uhaw ka. No? Iinom ka ng tubig, kinuha ng tubig, wala nang ibang baso, iisa lang baso. Nakita mo nasa table, may lamang pang soft drink. Yung soft drink kahapon pa. Isasali mo ba yung tubig doon? Hindi. Anong gagawin mo? Anong proseso? Itatapon. Pangalawa, sasalinan mo na kaagad? Ba hindi. Lalagyan mo sa tubig. Pagkatapos, anong gagawin? Sasabunin. Pag sinabon, lalagyan mo ng tubig. Ba hindi, babanlawan mo. Ang haba ng proseso. Pag malinis na, saka mo salinan ng malinis na tubig. Pwede mo nang inumin. Kita nyo, ang haba ng proseso, may laman kasi. Yung basong walang laman, diretso, sali ng tubig. Kaya kung ikay walang alam, mababa ang pinag-aralan mo, sa tingin mo, inferior ka, wala kang alam, at magagaling yung mga professionals, may mga tinapos, at silang pipiliin ng Diyos, nagkakamali ka. Mas pinipili ng Diyos, madalas, yung walang alam. Yes! Bakit? Mas madaling lagyan ng laman, yung walang laman. Subukan nyo makipag-usap sa intellectual. Yung maraming alam, naku, puno ng pride yan. Kita nyo yung na-viral sa TV? Sa YouTube. Yung babae, ayaw ibigay. Itoto ng pulis babae, ayaw ibigay yung kanyang license. No? I-prove daw yung 5 minutes. Ay talaga niya ibigay. Dumami na yung mga pulis. Ayaw talaga ibigay. Hanggang yung isa sa mga pinakamataas doon, tinawagan na yung boss niya. Boss, sabi ni, hindi ako papag-insultuhin ang mga kapulisan dito. Ayaw magsabi, ayaw ibigay license. Ayaw naman niya ipato. Sige, tono, kakasuhan ko kayo. Hindi rin na ito. Dumating yung asawa. Kala ko, okay, ganun ba? Okay, nagmura siya. Simple. Tikita nyo. Honey, bigyan mo na nga yung license mo. Ayun lang pala asawa mag-uutos. Sabi ko, hindi nito nakita Excel. Ayaw nga ibigay yung license Sabi niya, hindi nyo ba alam? Dinudugo ng asawa ko, buntis yan pag may nangyari sa baby namin. Patay kayo lahat, kakasuhan ko kayo lahat. Kaya nga nagtagay, katigasan ng ulo ng babae. Wala siyang respeto sa batas. At sabi ng asawa, hindi nyo ba alam, piskal yan? Ay, naku po, lalo na. Kaya pala, ang tigas ng ulo ay piskal. Supposedly, dapat pag fiskal ka, dapat ikaw lalo ang servant ng public, ikaw lalo yung mayroong humble heart. At talagang hindi. At hindi napigilan, sumibat din. Pinaandar ng asawa, walang nagawa mga pulis. Sir, binungguho na asawa niyo yung motor ko Sabi nung isang pulis, nung isang traffic aid. Kita niyo na damage yung motor ko. Wala akong pakala. Basta, hospital, papacheck up kagad siya. Diyan na kayo. Sir, nagmamakaawa na yung pulis ba yung traffic aid? Napanood niyo yun sa YouTube. Nagmamakaawa na. Ano ba naman ito? Pinasa ko yung comments, galit na galit yung mga nag-comments. Sabi ko, ganito. Pag matalino, mayaman, may posisyon, feeling superior. Kala nila, above the law sila. So, ano kung walang alam? Mas madaling kausap. Ganyan din sa mga mananampalataya Mas madaling palaguin yung walang alam kaysa puno na ng laman ng salibutan. Alam niyo si Moses, puno siya ng knowledge ng Egypt. Yes, Egypt. Prinsipe si Moses Prince of Egypt.
sa pagkabata, nagbinata siya, puno siya ng knowledge of Egypt. Pero nung tinawag siya ng Diyos, dinala siya sa wilderness, it took 40 years sa wilderness bago siya kinausap ng Diyos. It took 40 years. Alam niyo kung bakit? Sa loob ng 40 years sa wilderness, bumaba ang pagkatao ni Moses, naging magtutupa siya, naging taga-alaga, naging shepherd, naging ordinaryong tao sa loob ng 40 years. Then, nagmanifest sa presence ng Panginoon sa burning bush. Kinausap siya. Yun ang time na binigyan siya ng assignment. Yun ang time na tinawag siya ng Panginoon. Pinalipas ng Diyos, inalis, binura kay Moses yung lahat ng kanyang natutunan sa Egypt. Superior siya, biglang naging inferior. Kaya pagharap niya sa Diyos, sabi ng Panginoon, isusugo kita kay Pero bilang spokesman ko. Sabi ni Moses, umido ako magsalita, hindi ako marunong makipag-usap. Ano nangyari kay Moses? Hindi ako pwedeng magsalita, hindi ako marunong makipag-usap. Yun na lang, brother ko, si Aaron, pwede. Sige, siya na muna. Nung naglaon, lumakas ang loob ni Moses. Bandang huli siya na mismo nakikipag-usap. Imagine, pagiging superior ni Moses as Prince of Egypt, biglang naging ordinary na lang siya. At naging mahiyain pa. Pero mas gusto ng Diyos gamitin yung mga mahiyain, yung mga walang alam, yung mga mahihirap, yung mga maliliit, yung mga mukhang walang pinag-aral. Mas gusto ng Diyos gamitin. Madalas. And He will fill you with knowledge, with wisdom, with revelations. Okay, so last, now we are true worshipers, true warriors, at pinakahuli, we are true witnesses of the Lord Jesus Christ. Alam nyo, hindi tayo pwedeng maging witness of the Lord Jesus Christ, witnesses, kung hindi tayo naging warriors. Hindi tayo pwede maging warriors kung hindi tayo naging true worshipers. Yan yung 3 W's eh. Worshipper, warrior, witnesses. Bakit bago ka maging witness, kaya maging warriors ka? Kasi, sa pagiging warrior, suot mo yung armor of God. Pag ikay humayo sa mga lugar na hindi mo kabisado, minsan may ma-encounter ka, mga mangkukulam, witches, sorcerers, taong pilosopo, mamamatay tao, iba-ibang klaseng tao. May mga danger zone na pagdadalhin sa inyo ng Diyos. At kailangan, you are fully equipped, empowered by the Holy Spirit, and have the armor of God, clothed with the armor of God. Kailangan warriors ka muna. Then, saka ka pwedeng maging witness ng Panginoong Jesus. Nakikinig po ba tayo? Kaya sabi ni Jesus, sa kanyang mga disciples, go into all the world and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. At sabi ni Jesus, you shall be my witnesses sa Jerusalem, Samaria, and even to the outermost part of the earth. Hanggang sa kalayo-layuan. Kayo magiging saksi. You will evangelize the world. But, wag muna. Hintay muna, ha? Manatili muna kayo sa Jerusalem hanggang sa kayo ay mabihisan ng kapangyarihan mula sa Diyos. Hanggang sa dumating sa inyo ang pangako ng Ama. Sino yun? The Holy Spirit. The Holy Spirit will fill them. The Holy Spirit will clothe them with power. Sinabi yan ng Panginoon. So, bago sila naging mga evangelists, apostles, prophet, pastor, teacher, naging warriors muna sila. Bago sila naging warriors, naging worshiper muna sila. Amen po ba? Amen. Purihin ang Panginoon. Sino sa inyo ang mga true worshipers? Magsabi ng amen. Sino ang mga true warriors? Magsabing amen. Sino sa inyo ang mga true witnesses? Magsabing amen. Sino sa inyo hanggang ngayon mga mukhang artistahin? Magsabing amen. Para nabawasan ng 3 yung amen. Sino sa inyo mukhang artistahin?
Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, akala mo lang yon. Sa totoo lang, sabi mo, sa totoo lang, higit ka pa sa artistahin. Anak ka ng Diyos. Kaya may kasabihan nga hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Yung iba nagpapastor. Sabi mo sa iyong kapatid, sapagkat ikay artistahin, hindi ka magiging artista. Magiging pastor ka. Tayo lahat ay tumayo. Amen. Praise God. Lord, we are anointed and we are blessed to be a blessing. You have called us, Lord, to become true worshipers in the name of Jesus. And you have called us, Lord, to become true warriors, to wage war against the devil, to destroy the works of the devil. And you have called us, Lord, to become witnesses, to evangelize, to share a word, to testify that the goodness of the Lord. Lord, napakabuti mo sa amin. Wala nang pinakamahalaga sa amin. Ito ang aming yaman sa mundong ito. Ang tatlong calling namin na ito. To become warrior, to become worshiper, to become warriors, and to become witnesses. And all glory belongs to the Lord Jesus Christ. Amen, and amen, and amen. Amen. God bless you all. God bless you all. With all the blessings of God, receive the blessings of God. This is my desire,